Sa bawat sulok ng probinsya ng Bacolod, may mga kwentong hindi na binabanggit ng matatanda. Mga alamat na sinasabing katang-isip lang hanggang may isa na namang biktima ang humarap sa katotohanan. Hindi lahat ng maliit ay dapat maliitin. Ito ang kwento ng isang pamilyang ginambala ng mga nilalang na matagal nang nananahimik sa ilalim ng kanilang bakuran. Mga nilalang na kasing liit ng bata, pero kasing tapang ng demonyo. Kaya bago tayo magsimula sa nakakakilabot na kwentong ito, tungkol sa duwende ng Bacolod, bago tayo magsimula, kung gusto mo ng mga kwentong katatakutan, huwag mong kalimutang mag-subscribe dito sa ating channel para lagi kang updated sa mga bagong kwentong katatakutan na aking ibabahagi. Dahil ngayong gabi, baka marinig mo rin ang kanilang mahinang tawa sa dilim. Itago mo na lang ako sa pangalang Lara, taga Bacolod City. Isa po ako sa matagal nang nakikinig sa programa ninyo. Pero ngayon lang ako nagkalakas ng loob na magsulat. Kasi hanggang ngayon, kahit ilang taon na ang lumipas, hindi ko pa rin makalimutan ang nangyaring iyon. Nagsimula ang lahat noong lumipat kami sa isang lumang bahay sa gilid ng isang liblib na barangay. Maganda ang lugar, malamig ang hangin, at may malawak na bakuran na puno ng damo at matandang puno ng mangga. Pero may kakaibang pakiramdam ako tuwing lumalapit ako roon. Parang laging may matang nakamasid kahit wala naman akong nakikita. Una kong napansin ang mga kakaibang nangyayari noong isang hapon. Habang nagwawalis ako sa labas, bigla akong naramdaman na parang may tumapik sa paa ko. Paglingon ko, wala namang tao. Akala ko aso lang namin pero tulog ito sa may terrace. Pagbalik ko sa pagwawalis, biglang gumulong ang maliit na bato papunta sa akin at huminto mismo sa harap ng paa ko. Kinabukasan, habang naglalaba ako sa likod ng bahay, may narinig akong mahinang tawa, matinis. Parang tawa ng bata, pero masama. Nang nilibot ko ang paligid, may nakita akong maliit na patong-patong na bato sa tabi ng mangga, parang sinadyang gawin. Inakala kong laro lang ng mga bata sa paligid, pero binuwag ko iyon. Kinagabihan, nagsimula ang bangungot ko. Gabi-gabi akong ginising ng mga yapak na parang maliit na paa sa loob ng kwarto ko. Minsan, may maririnig akong kumakaluskos sa ilalim ng kama, at kapag sisilipin ko, may lilitaw na anino, maliit pero mabilis kumilos. Sa sobrang takot ko, halos ayaw ko nang matulog mag-isa. Isang gabi, habang malalim na ang tulog ng lahat, may naramdaman akong humawak sa buhok ko. Mabigat, parang may humihila. Pagmulat ng mata ko, may nakita akong maliit na nilalang na nakasampa sa dibdib ko. Maliit, kulubot ang balat, at may pulang sombrero. Nakatitig siya sa akin at nakangiti, pero yung ngiti niya, puno ng galit. Napasigaw ako pero walang boses na lumabas. Parang pinipigilan niya ako. Hanggang sa bigla siyang nawala. Pero naiwan sa dibdib ko ang bakas ng kamay na kulay abo. Parang abo na hindi natatanggal. Kinabukasan, dinala ako ni Mama sa albularyo. Baka raw may nagalit na duwende sa bakuran namin. Hindi ko alam kung maniniwala ako. Pero mula ng araw na yon, nagsimula pa lang ang tunay na bangungot namin. Pagkatapos ng gabing yon, halos ayaw ko nang lumabas ng kwarto. Pero sabi ni Mama, wag daw akong matakot. Pinapunta niya si Aling Pina, ang kilalang albularyo sa amin. Pagdating niya, dumiretso siya sa bakuran. Hawak ang isang bote ng langis at isang maliit na kandila. Tahimik lang ako noon. Nakamasid sa kanya habang umiikot siya sa paligid ng punong mangga. Pagkatapos ng ilang minuto, bigla siyang tumigil. Napatitig siya sa lupa sa paanan ng puno. May nagagalit dito. Lara, may nasaktan kang hindi mo alam. Hindi ko maintindihan. Ang alam ko lang, binuwag ko lang yung patong-patong na bato. Pero ayon kay Aling Pina, iyon daw ang tahanan ng mga duwende. At nung binuwag ko iyon, parang sinira ko rin ang mundo nila. Kinagabihan,
Inutusan niya si Mama na maghain ng pagkain sa ilalim ng puno. Tinapay, gatas, at kaunting bigas. Sabi niya, huwag daw kaming magsalita habang nag-aalay. Sumunod kami. Tahimik ang paligid, pero habang nakayuko ako, narinig kong parang may kumikikik sa hangin. Mahina pero malinaw, parang may tumatawa sa mismong tabi ko. Kinabukasan, akala namin tapos na ang lahat. Pero mas naging kakaiba ang mga nangyari. Ang bunso naming kapatid, si Mika, biglang nagkasakit. Laging nilalagnat tuwing gabi. At sinasabi niyang may nakikita siyang maliit na nilalang na nakatayo sa paanan ng kama niya. Tuwing pipilitin naming itanong kung ano ang itsura, umiiyak lang siya at sasabihin, Ayaw niya ng ilaw. Isang gabi nagising ako dahil narinig kong umiiyak si Mika. Pagbukas ko ng pinto, nakita kong nakaupo siya sa kama, nanginginig at nakaturo sa bintana. Sa labas, sa liwanag ng buwan, may nakita akong maliit na anino na tumatakbo palayo sa puno. Maliit lang ito pero malinaw ang hugis ng tao. Mula noon, napansin namin na unti-unting nag-iiba ang paligid. Ang mga halaman sa bakuran, natutuyo. Ang mangga, parang unti-unting namamatay. Pero sa ilalim nito, may tumutubong mga kabute at mga kakaibang halamang hindi namin kilala. Araw-araw, mas lumalakas ang amoy ng lupa at lumalalim ang takot sa loob ng bahay. Hanggang isang gabi, habang nagdarasal si Mama sa sala, bigla kaming nakarinig ng mahinang tawa mula sa labas sabay-sabay. Parang maraming bata na naglalaro sa dilim. Pero walang bata sa paligid namin. Nang sumilip si Papa sa bintana, napaurong siya at napasigaw. Sa ilalim ng punong mangga, may mga maliit na nilalang na nakaupo. Parang mga taong lupa, nakatingin diretso sa bahay namin. At isa sa kanila, nakangiti habang itinuturo si Mika. Hindi ko akalaing magiging mas malala pa pala ang lahat pagkatapos naming makita ang mga duwending iyon sa ilalim ng puno. Simula ng gabing iyon, parang may kakaibang enerhiya na bumalot sa buong bahay. Ang hangin, biglang bumigat. Ang mga ilaw palaging kumikislap kahit bagong palit ang bumbilya. Tuwing sasapit ang 12:00 ng gabi, biglang namamatay ang kuryente. Wala kaming maririnig kundi ang tunog ng hangin at ang kaluskos ng mga tuyong dahon sa labas. Pero may isa pa, yung tunog ng mga yapak. Maliit, mabilis, paikot-ikot sa paligid ng bahay. Sinubukan ni Papa na magbantay isang gabi. Kinuha niya ang flashlight at baseball bat. Saka siya naghintay sa teres. Mga ilang minuto lang, narinig naming sumigaw siya. Paglabas namin, nakaupo siya sa sahig, nanginginig, at nakaturo sa harapan niya. May nakita daw siyang maliit na lalaki, mga 2 dangkal lang ang taas, nakatayo sa poste ng ilaw. Nang itutok niya ang flashlight, nawala ito bigla. Pero naiwan ang bakas ng paa sa alikabok ng semento. Kinabukasan, hindi na lumabas si Papa. Tahimik lang siya at parang lutang. Maya-maya, nilapitan siya ni Mama. May dumating kagabi. Babawiin nila ang kinuha natin. Hindi namin maintindihan kung ano ang ibig sabihin nun. Pero nang gabing iyon, doon ko naranasan ang pinakanakakatakot na sandali sa buong buhay ko. Habang natutulog ako, bigla akong nagising dahil sa lamig ng hangin. Binuksan ko ang mga mata ko at napansin kong madilim na madilim ang paligid. Wala nang kuryente, walang liwanag kahit sa labas. Parang nilamon ng gabi ang buong lugar at doon ko narinig ang mga tinig, mahinang tawa, bulungan, at mga yapak na palapit ng palapit. Dahan-dahan akong tumayo at sinilip ang bintana. Sa ilalim ng punong mangga, may mga ilaw na parang alitap-tap, pero hindi sila alitap-tap. Mga mumunting apoy iyon, umiikot sa paligid ng mga nilalang na may maiitim na balat at mga matang kumikislap sa dilim. Isa-isa silang tumingin sa akin. Parang alam nilang gising ako. At bago ko pa man maisara ang kortina, may isang boses na lumabas sa labas ng bintana. Hindi mo dapat sinira ang tahanan namin. Nang sumilip ako muli, may nakita akong maliit na mukha sa kabilang gilid ng salamin. Kulubot,
duguan ang bibig, at may ngiting halos hanggang tenga. Pagmulat ko ulit, nakahiga na ako sa sahig, nanginginig. Sa dibdib ko, may nakaukit na 3 maliliit na marka ng kamay. Kinabukasan, dinala ako sa simbahan ni Mama. Pero habang nagdadasal ang pari, biglang pumutok ang ilaw ng kandila sa harap namin. At sa mismong sahig ng simbahan, may lumitaw na bakas ng maliliit na paa na basang-basa mula sa labas, papasok sa loob. Pagkatapos ng nangyari sa simbahan, mas lalo kaming natakot. Kahit ang pari, halatang nag-aalala. Sinabihan niya kami na huwag munang umuwi sa bahay at pansamantalang tumuloy sa kamag-anak namin sa kabilang bayan. Pero ayaw ni Papa. Sabi niya, hindi raw siya tatakas sa sarili niyang bahay. Kinagabihan, bumalik kami. Tahimik ang paligid pero kakaiba ang hangin. Parang mabigat, parang may bantay sa bawat sulok. Habang naghahanda ng hapunan si Mama, bigla kaming nakarinig ng kalansing ng mga plato sa kusina. Nang tingnan namin, nakalatag sa sahig ang mga plato at baso. Parang may naghahain ng pagkain. Pero walang tao. Sa gitna ng lamesa, may isang maliit na mangkok ng gatas at tinapay. Katulad ng inihain namin noong unang gabi ng alay. Biglang lumamig ang paligid. Mula sa ilalim ng lamesa, may narinig akong kaluskos. Nang sumilip ako, may 2 maliit na kamay na unti-unting umaahon mula sa dilim. Maputla, madumi, at may mga kuko na mahahaba. Napasigaw ako at napaatras. Pero nang itutok ni Papa ang ilaw, wala nang tao. Naiwan lang ang bakas ng maliit na kamay sa sahig, parang nilubog sa abo. Lumapit si Papa sa puno ng mangga. Dala ang langis na binigay ni Aling Pina. Sabi niya, gusto niyang tapusin ang sumpa. Tinindihan niya ang kandila at nagsimula siyang magdasal. Ngunit habang bumibigkas siya, may narinig kaming mga tinig mula sa lupa. Mahina sa una, pero unti-unting lumalakas. Parang may grupo ng mga nilalang na galit na galit. Hindi nyo kami pwedeng paalisin. Dito kami nakatira. Magbayad kayo. Tumigil ang kandila. At bago pa man magawa ni Papa ang susunod na dasal, bigla siyang itinapon ng malakas na hangin. Tumilapon siya ng ilang metro at bumagsak sa lupa. Lumapit kami ni Mama, pero hindi na siya nagsasalita. Nakadilat lang ang mga mata niya, at sa bibig niya lumalabas ang putik. Sa takot, napaluhod si Mama at nagsimulang magdasal. Ako naman, nakatingin lang sa punong mangga. Sa ilalim nito may mga aninong yung gumagalaw. Maliit na mga katawan, nakayuko, parang nag-aalay ng dasal. Pero ang pinakamatanda sa kanila, may suot na pulang sombrero at nakatingin diretso sa akin. Sabay-sabay silang tumigil at maririnig mo lang ang ihip ng hangin at tibok ng puso ko. Lumapit yung duwending nakapula. Tumigil siya sa harap ng bahay. Tinuro ako. Ang kinuha mo, dapat may kapalit. Pagkatapos noon, naramdaman kong parang may malamig na hangin na dumaloy sa katawan ko. Pagtingin ko sa paligid, wala na si Mama. Tanging ako na lang ang naiwan sa bakuran. Kasama ng mga duwende na nakatingin sa akin habang dahan-dahan silang naglalaho sa hangin. Kinabukasan, nagising ako sa loob ng bahay. Tahimik. Wala si Mama, wala si Papa, wala si Mika. Pero sa gitna ng lamesa, may mga plato ng pagkain, gatas, tinapay, at bigas. At sa tabi nito, may maliit na mangkok ng dugo. Tinawag ko si Mama, si Papa, si Mika. Walang sumasagot. Pero mula sa bakuran, may narinig akong mga tinig ng mga bata. Naglalaro, nagtatawanan. Sumilip ako sa bintana. Nandoon sila, mga duwende nakapalibot sa punong mangga, nagsasayawan sa ilalim ng buwan. At sa gitna nila, may 3 maliit na figura na nakatayo, nakatalikod sa akin. Lumabas ako kahit nanginginig ang mga tuhod ko. Paglapit ko, napansin kong suot ng mga figurang iyon ang mga damit ni na Mama, Papa at Mika. Nanginginig akong lumapit pa, at nang humakbang ako, sabay-sabay silang humarap. Mga mukha nila maputla, parang hinugot sa lupa. Ang mga mata, itim at walang puti. At sa labi nila,
may manipis na ngiti. Lara, tapos na. Nakabayad na tayo. Nanginig ako sa takot. Tumakbo ako pabalik ng bahay, pero sa bawat pinto ang dadaanan ko, may naririnig akong mga tawa. Mga tawang matinis, paikot-ikot, paulit-ulit, hanggang sa makarating ako sa kwarto. Doon ko nakita sa lamesa ang isang papel. Isang lumang papel na parang gawa sa dahon. May nakasulat, "Ang tahanan ay ibabalik kung may kapalit na puso." Bigla kong narinig ang yabag ng maliliit na paa sa labas ng pinto. Dahan-dahan, papalapit. Nanginginig akong nagdasal. Pero habang sinasabi ko ang Ama namin, unti-unting namatay ang ilaw. At sa huling sindi ng kandila, nakita kong bumukas ang pinto. Pumasok ang mga duwende. Isa-isa, nakangiti, may hawak na maliliit na ilawan. Sa gitna nila, yung pinakamatanda, suot pa rin ang pulang sombrero. Lumapit siya sa akin at dahan-dahang inilapat ang kamay niya sa dibdib ko. Naramdaman kong huminto ang tibok ng puso ko. Malamig, mabigat, pero may kakaibang katahimikan. Pagmulat ko, umaga na. Maliwanag, malinis ang bahay. Wala na ang punong mangga sa labas. Wala na ring bakas ng mga duwende. May kumatok sa pinto. Isang matandang babae. Sabi niya, bagong lipat daw sila at gusto niyang bumili ng bahay. Ngumiti ako. Hindi ko alam kung bakit, pero parang ayaw kong paalisin siya. Bago siya umalis, lumingon siya sa akin. Ang ganda ng bakuran ninyo. Parang may mga batang naglalaro kanina. Ngumiti lang ako. Pero sa likod ng bahay, sa ilalim ng lupa, narinig ko muli ang mahinang tawa. At diyan nagtatapos ang nakakakilabot na kwento ni Lara mula mismo sa Bacolod City. Isang paalala sa atin na hindi lahat ng tahimik na lugar ay ligtas. At hindi lahat ng maliit ay dapat maliitin. Dahil sa mundong ito, may mga nilalang na matagal nang nakatago. Naghihintay lang ng tamang oras para ipaalala sa atin na minsan, tayo ang tunay na mananakop sa tahanan nila. Kaya kung naramdaman mong may malamig na hangin na dumaan sa likod mo habang pinakikinggan mo ito, baka hindi iyon basta hangin lang. Baka may nakikinig din sa tabi mo. Muli, kung gusto mo ng mga kwentong katatakutan, huwag mong kalimutang mag-subscribe dito sa ating channel para lagi kang updated sa mga bagong kwentong katatakutan na aking ibabahagi. Hanggang sa muli mga kaibigan, matulog ka na kung kaya mo at sana huwag kang gisingin ng mga duwende.